Mommy Annex. Bago ko umpisahan ang aking liham ng nakaraan short story, hayaan niyo po akong batian ang lahat ng taga-subaybay at tumatangkilik sa iyong programa, Mommy Annex, sa ang liham ng nakaraan short story. Isa po akong masugid na taga-subaybay ng iyong programa, Mommy Annex. Minsan pag nakikinig ako sa iyong bawat episode na iyong isinadula, minsan natawa ako, maiyak, at minsan na rin maiinis dahil sa iyong napakagandang pagsadula ng bawat liham at episode na iyong ibabahagi sa iyong programa, Mommy Annex. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na Abigail na taga Kabangkalan, Cebu City. Umpisahan ko, Mommy Annex, ang aking liham ng nakaraan nung nasa edad pa ako na 15 anyos. Isa po akong ulila sa mga magulang. Naiwan po ako sa aking tiyahin na kapatid ng aking ina. Nasawi po ang aking mga magulang, Mommy Annex, noong nagbabiyahe po sila papuntang airport dahil ang aking ina ay isang OFW. Subalit hindi ito nakarating sa airport at nakasalubong sila ng isang malaking trahedya na siyang kumikitil na kanilang buhay, Mommy Annex. Kaya sobra akong nalungkot sa mga sandaling iyon, Mommy Annex. Sobra akong nasaktan, nangungulila at takot na rin, Mommy Annex, dahil ang pag-uugali ng aking tiyahin ay hindi katulad ng ugali ng aking ina, Mommy Annex. Kaya Abigail! 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 Ano ba ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka pa gumigising? Anong oras na? Buksan mo yung pinto! Chang, papapasensya po, Chang. Masama kasing pakiramdam ko. anong akala mo dito sa bahay na to? Hotel? Motel? Ano? Mansyon? Bahay nyo? Sarili mong bahay? Wala akong pakialam, hoy! Kung masama yung pakiramdam mo, magbanat ka ng buto! Punyetang to! Hindi ibig sabihin na kapatid ko yung nanay mo na namatay na at saka yung tatay mo na batugan, ay kupkupin kita ng libre, hoy! Hindi na uso ang libre ngayon! Magtrabaho ka! Punyeta! Chang, papasok na lang ho ako sa school. Kahit masama yung pakiramdam ko, Chang. Wala akong pakialam. Hindi ka napapasok sa school. Alam mo ba na ang laki ng binayad ko sa kabaong at paglibing ng mga magulang mong punyeta ka? Kaya simula ngayon, umpisahan mo nang bayaran lahat yon. Sige na! Pumunta ka sa kusina. May pinambili ako ng gulay. Umaangkat ako doon sa palengke. Ilako mo sa bahay-bahayan. Sige na! Pero Chang, hindi ko po alam kung paano maglako. Hindi po ako sanay, Chang. Chang, maawa ka naman sa akin, Chang. Pwede ba? Huwag mo kong aarte-artean, ha? Masampal kita ngayon. Sige ka. Halika dito. Halika. Halika. Nasasaktan kunin mo to. ako. Chang. Punta ka doon sa kabila. Huwag kang umiyak. Hinto. Punyeta. Dinagdagan mo ang sakit ng ulo ko. Sige. Pumunta ka sa kabilang bahay. Puntahan mo si Nato. Sabihin mo sa kanya na ipahiram sa'yo yung kariton. Sinabihan ko na siya. Kunin mo na lang doon at ilagay mo tong paninda. Tapos ilako mo. Pagkatapos mong ilako lahat ito, umuwi ka dito, ha? Huwag kang aalis ng bahay hanggat hindi ko sinabi na kung anong dapat mong gawin. Naintindihan mo ako? Naintindihan mo ako? Sumagot ka! Naintindihan mo ba ako? Opo, naintindihan ko po. Sige na, umalis ka na. At kapag hindi naubos ang panindang iyan, hindi ka kakain. Hindi kita pakakainin hanggat hindi
ka nakaubos ng paninda na pinalalako ko sa'yo. Bilisan mo! Dahil kapag alas 5 hindi ka pa nakabalik sa bahay, daw ka sa akin. Naintindihan mo ba ako? Naintindihan mo ba ako? Opo. Punyeta. Bakit kaya ganun ang trato ni Chang sa akin? Dati naman, nung buhay pa si Mama, ang bait-bait niya. Lahat naman ng sinasaot ni Mama nung nasa abroad pa, siya naman yung gumagamit at tumatanggap. Hindi nga ako nagsusumbong. Sana sinumbong ko siya kay Mama. Ma, nakikinig ka ba? Nakita mo ba ang ginawa ni Chang sa akin? Bakit kasi iniwan niyo ako ni Papa? Ngayon kinawawa ako ni Chang. Matulungan niyo ako. Hindi na daw ako papaaralin ni Chang. Bakit ngayon nandiyan ka pa rin? Chang! Gusto mo talagang masaktan, ha? Aray, Chang! Opo, Sige na. punta na po. Punta ka na sa kusina. At ilako mo na yon, punyeta! Opo. Pupunta na ho ako. At anong ginagawa mo dyan sa mga gulay, ha? Gusto mo bang masira yan lahat? Di ba ang sabi ko sa'yo, punta ka doon kay Nato at hiramin mo yung kariton? Punyeta! Boba! Bobo! Mana ka nga talaga sa mama mo. Oo. Kunin mo na! Bilis! Bilis! Punta na po ako kay Chong Nato. Kukunin ko na. Hala, yung mga kaklase ko, makita nila akong nagtutulak ng kariton. Nahihiya ako. Pero ako naman yung mapapatay ni Chang kung hindi ko ito mabibenta. Bahala na. Harapin ko na tong bago kong buhay. Hoy! Abigail! Haba, hinahanap ka ni teacher kanina. Bakit? Anong ginagawa mo dito at ang dungis-dungis mo? Hindi ka pa papasok? Hinintay ka tayo ni teacher. Hindi ako papasok. May pinapagawa kasi si Chang sa akin. Pwede ba, Robert? Pagkatapos ng klase, pahiramin mo ako sa mga notes mo. Ano kasi, sabi ni tita, hindi na daw niya ako papasukin sa school. Wala akong magawa. Kaya, hihinto na lang ako. Kasi, kailangan ko daw bayaran yung mga nagastos niya sa pagpapalibing
mga magulang ko. Pwede ba yun? Ha? Robert? At saka, huwag mo na lang sabihin sa mga teacher natin na hindi ako papasok. Ha? At yun ang dahilan. Ayoko malaman ni Chang na nagsumbong ako. Pwede ba yun? Ha? Robert? Hoy, ala, kawawa ka naman, Abigail. Sige, simulan mo yun. Ipapahiram ko na sa'yo ang bawat notes na galing sa school. Kukupihin ko lahat tapos ipapahiram ko sa'yo. Sige? O wala akong pagsabihan? At na paano yung mga pasa sa mukha mo at sa braso mo? Si Chang mo bang may gawa niyan? Maraming salamat. Sige. Dito tayo sa gilid ng kantin magkita kada hapon, ha? Sige, alis na ako. Ilalako ko lang ito. Basta wag kang magsubong kay teacher, ha? Baka pupunta sila sa bahay at pagalitan ako. Salamat. Sige, alis na ako. Kailangan ko na talagang harapin ang buhay na to. Kahit inaapi ako ni Chang, magpapatuloy pa rin ako. Magpapatuloy ako sa buhay. Huwag niyo lang akong pabayaan, Ma. Pa, kung nasaan man kayo, lagi niyo lang po akong gabayan, ha? Tutulak ko tong kariton doon, banda maraming tao para maubos agad ito.